araw po. Ito po ang inyong Kuya Bro. Hayaan niyong magkwento ako sa inyo. Ito'y tungkol sa tatlong magkakaibigan na dumayo sa isa sa pinakamataas at magandang kabundukan dito sa Pilipinas. Huwag na nating patagalin kasi nabubulol na ako eh. Mahirap pag mabulol si Kuya Bro. Pakinggan na po natin ang kanilang kwento. Pre, sandali lang. Bakit, pre? Huminto muna tayo saglit. O sige, bakit ba? Hindi nyo ba napapansin? Iba ng daan itong dinadaanan natin. Oo nga eh. Kanina pa nga ako nakakahalata eh. Hala, asan na yung mga tour guide natin? Hindi ko na rin sila makita. Nagsimula yan sa ilog nung naligo tayo. Sanga-sanga kasi ang daan. Nakakalito. Akala ko nga kanina sinusundan natin sila eh. Ikaw naman kasi. Kung hindi ka nanguna sa paliligo sa ilog, di tayo maliligaw. Eh, nag-enjoy ka rin naman ah. Nag-enjoy ka nga dun sa kasisilip mo sa mga chicks sa di kalayuan eh. Tumigil ka. Tumigil nga kayong dalawa. Naliligaw na nga tayo eh. Ang mabuti pa, bumalik tayo dun sa dati nating dinaanan kanina. Baka sakaling matunto natin ang tamang daan. Mabuti pa nga. Tara. Tara. Aswang! Hindi kami mga aswang. Mga kanibal kami. Kanibal? Oo. Nangangain kami ng tao. Tao. Mamang kanibal. Huwag kami. Dakpin sila. Ay! Bitawan niyo kami! Pakawalan nyo kami rito. Ano man kailangan nyo sa amin? Pakawalan nyo kami. Maawa na kayo sa amin. Hindi namin kayo pakakawalan. Dahil kailangan namin kayo sa aming hapunan. Hapunan? Pwede po bang unahin nyo to? Sino? Sino sa inyong dalawa? Tumigil ka. Siya na lang. Siya lang mataba eh. Sabay na lang kayong tatlo. Malaki naman ang kawa eh. Ano ang kawa? Kawali. Pakawa-kawa pa to. Kawali lang pala. Ano ba yan? Oo nga eh. Sosyal? Pero seryoso mamang kanibal. Mabubuti ho kaming tao. Hindi po kami nang-aagrabyado. Alam ko. Pero kami nang-aagrabyado eh. Yun lang. Pero mama, maawa kayo sa amin. Maraming naghihintay sa amin. Oo nga. Marami akong pamilya. Oo, marami kang pamilya. Katotohanan yan eh. Anak mo, puro panganay. Tumigil ka nga. Mamamatay na lang kayo.
Naglulukuhan pa kayong tatlo. Lutuin sila. Sandali lang ho, sandali lang ho. Baka naman ho, pwede nating daanin sa mabuting usapan to. Sige. Dahil hindi naman ako ganun kasama, bibigyan ko kayo ng pagkakataong makaligtas. Pero, sa isang kondisyon. Ano hong kondisyon? Oo. Pumunta kayong tatlo sa gubat at kumuha ng kahit anong bungang kahoy at dali nyo sa akin. Yun ang unang pagsubok. Kalagan sila. At kinalagan nga ang tatlo. Pumunta sila sa gubat. Pagkalipas ng isang oras, bumalik o nauna ang isang matabang kaibigan nila. Mamang kanibal, ito nang pinapakuha mong prutas. Magaling. Nakapasa ka sa unang pagsubo. Nakakuha ka ng 10 mansanas. Maliligtas na po ba ako? Hindi pa. May pangalawang pagsubok pa. Ano yung pangalawang pagsubok na yun? Isa-isa mong isubo sa puwit mo ang nakuha mong mansanas. Ano? Kailangan wala kang ipapakitang ekspresyon o kahit anong pag-aray, pag-iyak, tawa o kahit anuman. Isa man sa malabag mo sa patakarang ito ay ihahagis ka namin sa malaking kawa. Maliwanag. Ang labo niyo, Mamang Kanibal. Umpisa na. Naku, patay na. Oh my God. Paano to? Isa lang, isa-isa. Subo ko itong isa. Ang tagal. Eto na nga eh. Isa pa. Ayan. Oh. Subo ko na. Ito na. Subo ko na yung isa. Ay my goodness. Magaling. Ipagpatuloy mo. Ito na nga, hindi pa nga pakapaghintay. Pero teka lang, parang gustong bumalik ng isinubo kong mansanas sa puwit ko. Parang gusto niyang lumabas. Oh my God. Pero hindi talagang lumabas. Dadagdagan ko pa nga, ito pang isa. Okay. Subo ko na tong isa. Dahan-dahan. Aray, masakit. Masakit. Biglain ko kaya. Isa, dalawa, tatlo. Ay! Iloto ito. Lotoin yan. At nailuto ang kaibigan nilang mataba. Maya-maya lang, dumating na ang isa. At ito na ang nangyari.
Mamang kanibal, ito nang pinapakuha mong prutas. Ba, magaling. Bunga ng aratilis. Katulad ng kaibigan mo, nakapasakasaw ng pagsubok. Pero may pangalawa pa. Ano ho yung pangalawa? Kailangan malagpasan mo ito. Dahil kung hindi, susunod ka sa kaibigan mo. Nako, patay. Naluto na pala ang kaibigan kong kontrabida sa buhay ko. Isubo mo o ipasok mo sa butas ng puwit mo isa-isa ang aratilis na yan. Kapag ikaw ay nakitaan ko ng ekspresyon, tawa, iyak, o kahit ano pang reaksyon sa mukha, ikaw ay lulutuin din. Easy, very easy. Maliit lang yan, maliit na bagay. Tumawa ka. Hindi pa ho ako sumusubo. Wala pa akong pinapasok. Oo nga pala. Umpisa na. Okay. Subo ko na tong isa. Yan lang pala. Sandali. Kailangan ko pa bang magbilang? Isinubo ni Procopio isa-isa ang bunga ng aratilis sa putas ng puwet niya. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, at pang-siyam. Walang ekspresyon. Napakadali. Maliit lang naman kasi ang bunga ng aratilis. Kaya nagpalakpakan lahat ng kanibal dahil alam nila na maliligtas si Procopio. Pero nung aktong isusubo na niya ang isang bunga ng aratilis, bigla siyang humalakhak ng malakas. Kaya siya niluto ng mga kanibal. Nung kaluluwa na lang siya, dinala siya sa langit ng mga anghel. Buti nga sa langit siya napunta eh. At sila'y nagkita doon ng kanyang kaibigan. Napunta rin pala sa langit yun. Swerte nila. At sila'y nag-usap. Pre, ano nangyari? Ano nangyari, pre? Bakit tayo nandito? Kaluluwa na lang tayo, nasa langit na tayo, pre. Pero hindi yan ang importante. Ang importante yung tanong ko. Ano ba yung tanong mo? Bakit maliligtas ka na sana noon? Bakit ka pa tumawa? Isa na lang eh. Isa na lang, pre. Paano hindi ako matatawa? Nakita ko kasi yung kasama natin na paparating. Hirap na hirap sa paghila ng langka. Ano ba? Oo, nga ikaw nga, mansanas lang eh. Hirap kang ipasok sa puwet mo eh. Lalo na yung langka. Sigurado, mamaya, susunod din niya sa atin. Diba? Okay ba, pre? Oo, sigurado yun. Kasi kung pipilitin niyang ipasok yung langka sa puwet niya, naku, tusok pa lang, warak na yung puwet nun. Sinabi mo pa. Kaya, tatawa ulit ako dito sa langit. Pwede bang tumawa dito, pre?